Good morning, everyone. Greetings from the land of Ontario, Canada to the Pearl of the Orient, Philippines. Kumusta po ang lahat? I hope and pray that you guys are all doing well. Sa biyaya ni Lord, we are very well dito sa Canada. Kaya, thank you, Lord. So bago pa saan pumunta itong video na ito, let me exhort to you the Word of God na nagpapakita kung anong klaseng puso ang kalugod-lugod sa Diyos. Ang puso ni King David. Let's read sa 2 Samuel chapter 7 verse 1 to 2. After the king was settled in his palace and the Lord had given him rest from all his enemies around him, he said to Nathan the prophet, "Here I am, living in a house of cedar, while the ark of God remains in tent." Sa Tagalog version, makikita natin si David na naninirahan sa isang magarang palasyo na yari sa cedro o cedar tree. Habang siya ay nagpapahinga, napansin niya na ako ay naninirahan sa bahay na yari sa cedro, ngunit ang kaba ng Diyos ay nasa loob lamang ng tolda. Si David ay may puso na nagpapalugod sa Diyos. He looked at the blessings in his own life, ang kanyang palasyo, ang kanyang tagumpay, ang kanyang posisyon. Hindi siya nakonsensya, kundi napuno siya ng pasasalamat, thankfulness sa kanyang puso. Napagtanto niya na siya ay lubos na pinagpala. Ngunit ang presensya ng Diyos ay nasa simpleng tolda lamang. He wanted to give his best to God. Ninais niyang itayo ang isang templo para sa Diyos. Isang bahay na mas marangal kaysa kanyang sariling palasyo. Bagaman hindi siya ang pinayagan ng Diyos na magtayo nito, kundi ang kanyang anak na si Solomon, nakita ng Diyos ang kanyang puso. Pagkasabi nga sa katabi mo, puso. At lubos siyang nalugod dito. Mga kapatid, ganun rin ba ang hamon sa atin ngayong araw? Ano ang laman ng ating puso kapag nagbibigay tayo ng ating tithes and offering? Katulad ni David, tayo ay pinagpala. Kaya sabihin mo sa sarili mo, ako ay pinagpala. Meron tayong maayos na tirahan, meron tayong trabaho, pinagkakakitaan, meron tayong pamilya, at higit sa lahat, meron tayong kaligtasan. Ngunit tanungin natin ang ating sarili. Na ipapakita ba natin sa ating pagbibigay kung gaano natin pinapahalagahan ang Diyos? Ang pagbibigay ay hindi lang tungkol sa pera. It's not about money. Ito ay pagsamba. Isang pagpapahayag na, Panginoon, Ikaw ang una sa buhay ko. Higit ka sa anumang ari-arian ko. Kaya sa ating pagbibigay ngayon, gawin natin ito ng may puso. Puso katulad ni David. Pusong puno ng pasasalamat, pusong nagnanais parangalan ang Diyos, at pusong handang magbigay ng pinakamainam, hindi yung tira-tira lang. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat sa oras na ito na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pagpapala sa amin. Dalangin po namin na patuloy niyo pong saliksikin ang aming mga puso at isipan, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na maghari at manahan sa amin. Pagpatuloy mo pong pagpalain ang aming mga tithes and offering sa aming pagbibigay, ikaw po, O Lord God, at pagbabalik nito. Ikaw, Lord, ang mapurihan at mapasalamatan. Patuloy mo pong pagpalain ang buhay at bahay ng bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya maraming salamat, guys. See you very soon. God bless.